Uy! Sutil. 2 4 6 8 10 you got 12. Nahuli. Huli. Yan, pasok. Yan. Op. Tara. Corner natin to. Pero malakas to eh. Oh. Oh. Grabe lakas. Lakas na. Oh. Oh. Uy. Uy. Natalusot. Oh. At ito na yung ating na-harvest na itlog. What is up mga katunyeng, magandang umaga sa ating lahat at welcome back sa ating YouTube channel. At kung ngayon lang pala kayo napadpad sa aking YouTube channel mga katunyeng, ay inaanyayan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At syempre magandang umaga sa ating lahat mga katunyeng. At nandito na naman tayo sa ating munting garden. Nandito na naman tayo upang gawin ang ating daily routine dito sa ating garden. At ngayon mga katunyeng ay medyo marami ang ating gagawin. Ang gagawin natin ngayon mga katunyeng, ang target natin ay yung manok natin na sisiw, ililipat na natin doon sa kulungan na malaki dahil medyo lumalaki na sila at hindi naman na malamig mga katunyeng. Tapos ang susunod natin ay aayusin natin yung kulungan ng pato. I mean maayos naman mga katunyeng, pero yung nga yung plano na sasaraduhan ko yung bali bubukod ko na yung isang inahin at yung barako doon sa dito sa loob, at dahil tapos na din yung bahay nila doon, bahay ng mga manok, para hindi na mabulabog o hindi na mabasagan pa ng itlog. At the same time ay kukunin natin yung itlog mga katunyeng dahil kailangan nating ilipat, kaya syempre kailangan kong hawakan dahil lalagyan ko ng malambot na lupa yung o malambot na itlogan. Ayusin ko yung itlogan para mangitlog ulit siya, mag-uulit siya mga katunyeng from magbabak to zero siya. Kaya kukunin natin mga nasa 10 siguro yung itlog doon at gagawin natin yung salty egg. So hintayin na lang natin yung susunod niyang itlog, ayun na lang yung ipapalimlim natin para maayos yung kanyang itlogan. At dahil marumi yung mga itlog ngayon mga katunyeng, gawa ng naapakapakan ng manok, pinapasok ng manok nung malilit na pato. Kaya simulan na natin mga katunyeng, simulan natin sa pagpapakain ng ating mga alaga at ililipat yung sisiw, saka tayo papasok doon. Let's G! Para malinisan din natin tong incubator natin dahil gagamitin pa natin to next time. Malito na pala yung mga sisiw mga katunyeng. Ano sila? Pwede na, kaya na nila. Magtatalon. Okay. Wala, hawakan ko na lang mga katunyeng, delikado tong ano. Wait lang Ay! Loko. Muntik na. Sana mga katunyeng, itong mga manok na to ay wala nang malagas. Dahil 15 to mga katunyeng, kaso 8 na lang ang natira. Pero matataba naman sila mga katunyeng. Lagay na natin doon mga katunyeng. At bali yan na itsura ng nila mga katunyeng. Naninibago pa yung mga yan dahil nga ngayon lang sila napunta sa ganitong kalawak na kulungan. So meron na, dito na din tayo maglalagay ng pagkain. Tapos lalagyan na din ng pagkain natin yung mga malalaki na. Yan. Bali haluan ko na lang pala ng giniling tong nila. Pagkain nitong dito. Para masanay na sila sa giniling. Natin mga katunyeng naman ay itong
Itong kanin mais para sa ating mga pato sa loob, saka manok. Yun. Ayun mga katuning, ilalagay na natin sa loob. Ayun. Ilalagay na natin dun. Excuse me. At dahil nga ikukulong na natin yung dalawang pato dito, ay bubukadan na natin sila ng pagkain. Bale, ito yung ano nila. Bale, ito yung kainan nila ng dito sa labas. Ito naman yung para sa loob. Lalagyan na natin dito. Tabi-tabi. Bali, lalagyan na natin dito mga katuning, para naman to sa nasa labas. Ito naman, matira ilalagay natin dito para naman doon sa loob. Para naman sa mga magkukulong dito sa loob. Kaya lilinisan natin to. Ngayon naman ang next natin mga katuning ay mag-harvest tayo ng itlog. Ayan, harvestin na natin to dahil kaya natin siyang mag-ulit-ulit. Tapos ayusin natin tong kanilang itlogan. Ayusin natin to. Kasi ang dumi ng itlog mga katuning. Gawa ng pinapasok ng mga manok. Ilan na? 2 4 6 8 10 12 12 na itlog mga katunying. Ito na harvest natin 12 eggs. Ngayon ayusin natin to. Sabi, padaan. Alis ka dyan. Alis. Bali, huhukayan ko ito mga katunying. Yun. Ngayon naman mga katunying, nahukayan na. Ayun o. Ayun, nahukayan na natin. Lalagyan naman natin yan ng malambot na bagay. At ang napili kong ilagay ay ito. Yan. Ito yung parang sahig niya. Malambot kasi ito mga katunying. Kahit di na kailangan ng dayami or ng dahon-dahon. Mas ibalik natin yung itlogan. Di ba? Ang ganda. Hindi pala to, itong isa pala yun. Ang ganda.
At ang galing, nakakamangha. You know? Bali, yan ang itsura niya mga katunying. Bali, yan ang itsura niya mga katunying. Malambot sa loob. Parang Uratex. Uratex. Tapos syempre, set up na din natin itong isa kahit wala pa. Ngayon, ang gagawin natin para doon siya mangitlog, mag-iiwan tayo ng isa doon. Lagyan natin dito. Yan. Siyempre, lagyan pa rin natin ng dahon-dahon. Kahit pa paano. Sa gilid-gilid. Siya na bahalang mag-ayos yan mga katunying. Ayan. Siya na bahalang mag-ayos. Ngayon naman mga katunying, ang next mission natin ay bubugawin natin yung barako. Tapos yung inahin na mahabang buntot papasok dito. Uy! Sutil. Kaya yun mga katunying, magkikipaghabulan tayo. Siyempre, ihanda ang pangharang. Dahil tsak na sigurado at malamang ay mahirap papasukin yung mga yan. Sana mapapasok natin sila agad. Nakuli. Huli. Yan, pasok. Yan. Hop. Tara. Bali na ano na natin yung isa mga katunying. Nakahuli na natin yung inahin. Ngayon yung barako naman. Sana ma-corner natin to. Pero malakas to eh. Oh! Oh! Nakapin lakas! Lakas na! Oh! Oh! Grabe, mukhang mahirapan yata tayo mga katunying. Malakas. Mukhang mahirapan yata tayo. Grabe, lakas ng barako. Pero kailangan kong gawin to, sorry. Matinding kabulan to ah. Ayun, nakulong na natin mga katunying. Pero gusto nilang lumabas. Kaya kailangan natin ng matibay. Ano sila? Nakukulong na yung dalawa. Pero kailangan natin ng matibay na persa para harangan dito. Dahil yung barako sobrang lakas mga katunying. Hindi lang ano, hindi lang basa-basang sobrang lakas. Oh? Daming ano scratch, grabe. Hiningal ako dun ah. Bali, mission accomplished mga katunying. Naikulong natin yung dalawa. At yun, masaya yung ating mga patong at yung manok.
Dahil natubigan na naman yung kanilang swimming pool. Kaya syempre lalabas na tayo dahil itutuloy natin yung pagdidilig natin doon sa ating mga halaman mga katunying. Didiligan naman natin ngayon yung mga kalabasa, ampalaya at yung sitaw bago tayo pumasok sa trabaho. At ito na yung ating na-harvest na itlog. Grabe. Oh, sulit. Ay lalagay muna tatabi muna natin dahil gagawin muna natin yung pagdidilig bago tayo tuloy pumasok sa trabaho. So yun, dito na tayo sa ating ampalaya. Dilig-dilig ampalaya. Hindi tayo pwede dahil una pa lang alam naman natin mayroong hangganan. At kahit ipilit hanggang dito na lang, dito na lang. Yakit natin yung ampalaya natin mga katunying para mas lalong lagyan natin ng anamel ha. Ito munang sitaw. At yung sitaw natin mga katunying ay natalbos na. So, ibig sabihin pag natalbos na ay babaging na siya. Sakto to summer mga katunying. Makakatikim na tayo ng adobong sitaw. One of my favorite Filipino dish. Kaya hindi pa nagsisimula yung tunay na laban natin ngayong araw ay pawis na. At magandang exercise to mga katunying. Magandang exercise, maganda sa katawan. Maganda sa katawan. Magandang exercise to tuwing umaga. Ang ginagawa natin ito sa ating garden. Nandun pa lang sa paghabol ko sa mga pato kanina ay talagang napalaban na. Ang lakas ng barako mga katunying, grabe. Tapos ayun, iwan natin yung mga sisiw dito. Sasarado na natin. Obserban natin sila mga katunying dahil this week ay mainit. Tapos double check natin sila. Ayan. Check natin. Ang ganda, naglalangoy-langoy lang yung pato dun. Kaya paano yan mga katunying, hanggang dito na lamang muna ang update dito sa ating munting garden. At dahil limit lang yung oras natin at oras ng pagpasok natin, pipitasin pa sana natin itong kamatis mga katunying kasi may mga hinog na, ay malilate na tayo. Kaya hanggang dito na lamang muna ang update dito sa ating munting garden. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta sa akin at sa aking mga nakakasama. Mag-iingat po palagi mga katunying and God bless po. Bye bye.